Magandang araw lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Joseño po sa ating lahat. Ngayon ay Huwebes, February 12, 2026. Sa ngalan po ng aming PIO Head, Brian G. Ocampo, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Ang programang maghahatid ng iba't ibang makahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Kumusta na po kayong lahat? Ilang tulog na lang at Valentine's Day na. Ano na po ang estado ng inyong mga puso? Bawal po ang bitter dahil happy lang tayo lagi, hindi lang tuwing araw ng mga puso, kundi dapat araw-araw. Dahil ang love, hindi lang basta sa mga romantic partners mararamdaman, kundi sa ating mga simpleng interaksyon sa ating mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, sa ating mga kapamilya, at syempre sa ating sarili. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at syempre, mga makukulay na ganap at mga programang nagpapadama ng pagmamahal sa bawat sulok ng lungsod. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan kaya sama na sa diskusyon sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman mga pagbati sa ating comment section. Unahin na natin ang Express Balita at Impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Pinuunahan ni City Administrator Attorney Rizal D. L. Mendoza ang monthly Department Heads Meeting kasama ang mga pinuno ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod at national government agencies nitong Martes, February 10. Kabilang sa mga tinalakay ay ang paghahanda para sa isasagawang Gender and Development o GAD Validation at updates sa mga last memo ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Layunin ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes na sa pamamagitan ng mga regular na pagpupulong gaya nito ay masiguro na maayos ang operasyon ng bawat tanggapan at epektibo ang mga programa nito para sa pamilyang San Joseño. Bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaang lungsod para sa mas malinis na hangin at malusog na baga, dumalo ang mga City Health Physicians sa pangunguna ni City Health Officer Dr. Drosel Tolentino ng Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte sa Healthy Lungs Masterclass for Primary Care Physicians nitong February 6. Nakatuon ang pagkasanay sa Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Diseases or COPD diagnosis and management, wastong paggamit ng inhaler at pagsusulong ng smoking cessation at clean air intervention. Isa sa mga programa ng City Health Office. Ngayon ang Oral Health Month, ang isinasagawang dental mission sa pamumuno ng mga City Health Dentists kung saan 80 pasyente ang sumailalim sa oral examination, bunot ng ngipin at dental education at counseling nitong February 6 sa Phase 3 Pabahay 2000, Barangay Muzon South. Layunin nito na mailapit sa komunidad ang libreng dental services at mapalakas ang kamalayan ng mga mamamayan sa wastong pangangalaga ng kalusugan ng ngipin at bibig. Opisyal nang nagtapos ang mga on-the-job trainees at work immersion students ng Public Information Office matapos igawad sa kanila ang Certificate of Completion sa pangunguna ni PIO Head Brian G. Ocampo kasama ang iba pang mga section heads ng tanggapan. Hudyat ito ng pagtatapos ng kanilang pagsasanay kung saan nahasa ang kanilang kakayahan, hindi lamang sa mga praktikal na gawain, kundi pati na rin sa mahalagang technical skills sa larangan ng impormasyon at komunikasyon. Sama-sama ring binalikan ng mga kawani ng Public Information Office ang performances ng tanggapan sa isinagawang monthly meeting nitong Lunes, February 9. Sa pamumuno ni PIO Head Brian G. Ocampo ay ibinahagi sa mga kawani ang mga top performing outputs ng bawat section mula sa graphics, videos, photos, hanggang sa mga write-ups.
Sa patuloy na sipag at dedikasyon ng team, patuloy din ang pagbibigay ng wasto at napapanuhong balita at impormasyon para sa mga San Joseño. Dumalo ang mga manlalaro ng CSJDM Rising Stars sa All-Stars Champions Basketball League o ACBL press conference na ginanap nitong February 8 sa Hiyas ng Bulacan Convention Center. Dumulo dito ang mga Rising Stars na sina Theo Pabico at Ezekiel Biteng kasama si head coach RJ Desierdo na nakibahagi sa mga isinagawang media interviews sa tulong at paggabay ng mga kawani ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO, sinundan nito ng media day activities at ang opisyal na draw phase ng kompetisyon. Formal nang binuksan ang kauna-unahang intramurals ng City College of San Jose del Monte bilang bahagi ng pagsusulong ng aktibong pamumuhay, pakikiisa at mabuting samahan sa hanay ng mga City Collegians nitong February 9. Nagsimula ang programa sa isang makulay na parada mula sa auditorium ng paaralan patungo sa Kadiwa Center na pinangunahan ng CCSJDM Majorettes kasunod ang iba't ibang mga departamento at programa ng kolehiyo. Binigyang diin ni CCSJDM President Dr. Roger S. Amida sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng camaraderie at sportsmanship sa pag-uumpisa ng kompetisyon. Agad na tinugunan ng City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Group o CTMG SCOG ang kahilingan ng pamahalaang barangay ng San Pedro kaugnay sa pagputol ng isang patay at nabubulok na puno ng mangga nitong February 9. Layo din ang agarang aksyon na ito na maiwasan ang posibleng abala sa lugar at matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mga motoristang dumadaan sa kalsada. Nagsagawa ng seminar on Crossroads with Gender Awareness ang City Population Office sa San Isidro National High School nitong February 10. Tinalakay dito ang kahalagahan ng pangangalaga sa kanilang mga sarili at iba't ibang mga epekto ng maagang pagbubuntis at pag-aasawa. Ibinahagi din dito ang mga life skills na magiging gabay at proteksyon sa kanilang mga landas na tatahakin. Layunin nito na palakasin ang kamalayan at kakayahan ng mga kabataan na gumawa ng responsableng desisyon, pangalagaan ang kanilang sarili at unahin ang kanilang pag-aaral at kinabukasan. Tara't silipin naman natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating mga komunidad. Ano po kaya ang latest sa inyong mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay. Sa Barangay Poblacion 1, nagsagawa ng training seminar para sa maintenance of peace and order para sa crime prevention law enforcement ng barangay. Ito ay upang mapalawig ang kaalaman ng mga elected officials kasama ang mga barangay tanod at lupong tagamamayapa nitong February 6. Nagbahagi ng kaalaman tungkol sa batas at sa katarungang pambarangay sina Police Executive Master Sergeant Edsel B. Israel at Attorney Warlito Gugulin kasama si Attorney Liza May Jane M. Tabu ng Office of the City Legal Service. Tinutukan ni Mojo o mobile journalist Pete Andre Crioso ng KPN National High School Press ang mga kwento at karanasan ng mga KPNians mula sa kanilang isinagawang off-campus activity kung saan mas pinagyaman ang pagkatuto sa pamamagitan ng aktwal na obserbasyon at karanasan sa siyensya, kasaysayan at kalikasan. Ipinakita sa aktibidad na mas nagiging makabuluhan ang pagkatuto kapag ito ay nakikita,
nararanasan at naiugnay sa totoong buhay na lalong humuhubog sa kaalaman, kasanayan at pananaw ng mga mag-aaral sa labas ng silid-aralan. Sa United Barangay Luzon, opisyal nang ipinakilala ang mga kandidato at kandidata ng kanilang first ever Ginoo at Binibining Obrero Luzon. Gaganapin ang Coronation Night sa Luzon Proper Covered Court sa February 20, 2026 sa ganap na 6:00 ng gabi. Kaugnay niyan, nakapanayam ng Public Information Office ang mga hermanidad at isa sa mga festival coordinators ng isasagawang Obrero Festival ng United Barangay Luzon ngayong 2026. Panoorin po natin ito. Magandang Sanusenyo, ito ang PIO Live. Mas masaya po ang selebrasyon kapag sama-sama ang buong komunidad. Kaya naman po ngayong araw, tampok sa ating programa ang makulay na pagdiriwang na sumasalamin sa kultura, kasaysayan at sipag ng mga Sanusenyo. Ang Luzon Barrio Fiesta at ang 12th Obrero Festival Kapistahan ng Luklukan ni San Pedro Apostol. Kasama po natin ngayon ang mga pangunahing tao sa likod ng selebrasyong ito para ikwento kung ano po ang mga dapat abangan at ano ang kahalagahan ng ating kapistahan. Kasama po natin ngayon ang mga Hermana Mayor ng ating kapistahan, si Sister Zenny Ipio, si Sister Carmel Bunagan at syempre ang kasama natin sa City Government, Sister Joren Lazaro, ang Overall Festival Coordinator. Welcome po sa PIO Live. Sister Zenny, bumati muna po kayo sa ating mga kababayan. Magandang buhay po sa aking mga kapwa San Joseño. Narito po kami bilang mga hermanidad ng nalalapit na kapistahan ng Luklukan ni San Pedro Apostol at ng aming ika-12 Obrero Festival. Ma'am Carmel, bumati muna po kayo sa ating mga nanonood ngayong araw na ito. Magandang hapon po sa ating mga taga San Joseño. Naririto po kami para sa kapistahan ng Luklukan ni San Pedro at ang 12 Obrero Festival sa Barangay Muson po. And of course, Sir Joren Lazaro, bumati po muna kayo sa ating mga kababayan. Ayan, so maligayang pagbati po sa inyong lahat, mga kaobrero. Ayan, so ngayon po ay nandito kami para ipakita sa inyo at iparamdam sa inyo at ipakilala sa inyo ang makulay na gawain ng ating Luzon Barrio Fiesta at ang Obrero Festival. Unahin po natin ngayon kung ano po ang kahulugan ng obrero. Sister Zenny, ano po ba ang ibig sabihin ng obrero para sa ating mga kababayan po? Ayan po, napakagandang katanungan po. Ang obrero po ay ang ibig sabihin po ay manggagawa. Kaya po nakagisna na po naming mga taga-Muson na ipinagdiriwang nila ang Barrio Fiesta tuwing ika-22 ng Pebrero. At ito po ay sa karangalan ng Luklukan ni San Pedro Apostol. At ito nga pong Obrero Festival ay nagsimula lang po ito ng year 2015. At ito po ay naisip ng aming dating Kura Paroko, Reverend Father Dennis Espejo. At itinuloy nga po ito ng aming kasalukuyang parish priest na si Reverend Father Benny Justiniano. Ito po ay ang Obrero Festival po ay isang pagpaparangal sa aming mga patron ng aming parokya. Dahil po nung kapanahon na nila, sila ay mga ordinaryong manggagawa. Si San Pedro Apostol, isa po siyang mangingisda. Si San Isidro Labrador, isa po siyang magsasaka. Si San Jose ay isang karpintero. At ang mahal na Birhen ng Lazalet ay nagpakita sa mga batang pastol na nakagayak siya ng payak na kasuotan
na yun yung mga suot ng mga ordinaryong tao sa lugar ng La Salette, France. Mhm. Ayun po. At ito po ay pagpupugay talaga sa mga kapwa natin manggagawa na talagang ito yung pinagkukunan talaga ng strength, symbol ng strength ng ating lungsod dahil marami pong manggagawa dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Sister Carmel, gaano po ba kahalaga or ano po ang mensahe at layunin po ng ating kapistahan para sa ating mga kababayan po? Ito po ay may mga mensahe po na Mhm. nais po iparating sa Yeah. ating mga taga San Jose Yeah. at lalong-lalo na sa taga Muson Mhm. na nangunguna po dito yung pagkakaisa na kung saan one Muson po ito. Mhm. Bagamat po nahati na sa apat, pagkakaisa pa rin. Mhm. So, pagkakaisa at pagpupugay po sa aming mga patron Mhm. sa araw po ng February 22. Sir Ayun Joren, po. kayo po, gaano po ba kahalaga na lahat ng mga members ng community ay involved from the preparation hanggang sa celebration po ng ating kapistahan? Ano po kasi, kumbaga talagang makikita kasi ng bawat isa na ako ay kabahagi ng pagdiriwang ng Obero Festival kasi may involvement ako. Bilang isang manggagawa o bilang isang officers o bilang isang barangay captain, SK, may involvement tayo. At the same time, nandun pa rin yung pagmamahal at unity ng barangay Muson, ng One Muson na kahit na nahati tayo sa apat, ay nagkakaroon pa rin po ng pagkakaisa. At the same time, mas ina-empowered natin yung sining at kultura na meron na tayo sa barangay Muson. Kumbaga, every year, mas inaangat natin yung mga talento, yung mga meron tayo sa barangay Muson para yung mga bagong mga makabataan ngayon ay mas makilala yung festival na meron tayo. And Sister Carmel, pwede niyo pong i-share sa amin ano po ba yung mga dapat abangan ng ating mga kababayan sa pagdiriwang ngayong taon? Kasi po nakita ko po tong calendar of activities niyo, siksik, liglig, umaapaw, 10 araw po na mga calendar of activities. Ano-ano po ito, Ma'am Carmel? Hindi lang po yan 10 araw. Ay, Parang hindi, no? lumalabas, 11 po eh. 11. Dahil February 13 po ay simula ng Misa Nobenaryo. At alas 6 po ng gabi ang misa. Mhm. Sa ganap po na alas 7, meron din pong Obrero Festival of Talent. Gaganapin po ito sa Pabahay 2000 Covered Court. Mhm. Meron pong kasalang bayan na kung saan po katuwang po namin ang City Civil Registrar's Office. Mhm. Sa ganap po na alas 10 ng umaga. Alas 8 po ng umaga bago po yung kasalang bayan ay meron po kami din na Obrero Mega Job Fair. Mhm. Ang peso din po ang katuwang po namin dito. At alas 6 po ng gabi po ay Misa Nobenaryo. Meron din po sa alas 6 na yan po yung MLBB. Ito yung sa San Jose, Mobile Legends. Oh. San Jose Heights din po ito Mhm. gaganapin. So meron din po kayong mga activities naman Opo, para sa sa mga- younger generation po Opo, natin. opo. Mhm. Sa ikatlong araw po ng Nobenaryo, February 15, andyan po yung Obrero Palarong Pinoy sa Mhm. ganap na alas 3 ng hapon Mhm. sa Partida Road po. Tampok po dito, ma'am. Ito po ba yung mga traditional na mga palarong Pinoy Opo, po natin? opo. Tulad ng? Palo Sebo, ano pa yung agawan ng biik, Yeah. mga ganun po. So ito po pala yung mga pagkakataon na binabalik din natin yung mga dating nakagisnan na laro. Opo. Siguro yung mga younger generations po natin na hindi na po kabisado to, ini-introduce nyo po sa kanila para at least Opo. hindi makalimutan. Makalimutan. Sige, go ahead, ma'am. Ano pa po yung mga ibang activities na abangan? Alas 6 din po ng gabi, kasabay ng Misa Nobenaryo po, may One Basketball League. Ito Mhm. naman ang gaganapin sa Muson West, sa Mhm. Feliciano Covered Court. Mhm. Day 4 po, Lunes na po ito. Meron din po kaming Obrero Medical Mission sa Mhm. ganap na alas 8 ng umaga. Katuwang ulit po dito ang City Health Office po. Mhm. Gaganapin po ito sa patio po ng parokya. Mhm. At sa gabi po, ay alas 10 po ng umaga, meron din pong Obrero Quiz Bee
school-based po ito. Mhm. Sa parokya po gaganapin ito. Napansin ko lang, ma'am, itong mga ganap po ninyo, no, kalat-kalat po sa buong One Luzon. Juan Muson po. And bukod sa kalat-kalat, iba-iba po ang strength po ng mga activities ninyo. May iba, pampalakasan. Opo. Itong iba naman, po ng spiritual ng mga kabataan. Yung iba naman po talaga intellectual din naman. So, Intellectual po. samot-sari po talaga. Ito po yung patunay talaga na yung mga events po talaga na pinag-isipan pong maigi ng Luzon Barrio Fiesta ay para talaga sa lahat ng sektor. Sector. Sige po. I-share na lang po natin sa ating mga kababayan ang lahat ng calendar of activities na ibinabahagi po sa atin ng ating mga Hermana Mayor. Pero ma'am, ano po ba yung pinakabago dito sa mga ganap na ito na wala po last year and nilo-launch nyo po ngayong taon? Ang pinakabago po ay yung Ginoo at Binibining Obrero Muson 2026. Ano po ba itong Ginoo at Binibining Obrero 2026? Pwede po bang i-ano ko na lang po sa aming Sa ating overall festival director, yan. Dahil Sino po bang involved dito, Sir Joren? So, yun po nga, ngayon nga po, nabanggit nga po na bago po sa atin ito, ang nila-launch po natin na Ginoo at Binibining Obrero Luzon. Ito pa rin po sa pangunguna, of course, ng ating apat na SK. Mula po sa SK Luzon West, SK Luzon Proper, SK Luzon South, at SK Luzon East, na kung saan sila po mismo talaga ang nakabuo nito. Kaya po, ang gusto po nila na, Sir, Kuya Joren, bukod po doon sa activity na meron kami sa baryo namin, gusto namin magkaroon ng sa pang-activity na kung saan talaga, as One Luzon SK, magkaroon po kami. Kaya nabuo po nila ang Ginoo at Binibining Obrero Luzon. And this is first time po para po sa ating Obrero Festival. And kahit first time po itong Ginoo at Binibining Obrero Luzon, ay ang dami nyo na pong produkto. 'Di ba? I believe sa Barangay Luzon East nanggaling po ang ating Mr. and Mr. Teen, Mr. Teen si Bulacan. Calix. Si Calix. Yes. Nandyan din po si Matt Gregorio. Matt Gregorio. Na nagwagi din po sa international competition. From Barangay Luzon Proper. Luzon proper. Si Marlo. Si Marlo Martin naman po, mula Oh. din po sa Barangay Luzon Proper. So, as early as now, ang dami nyo nang nagiging produkto at magiging gateway pa po ito para makadiskubre. Aside from that, syempre, I'm sure po, tuloy pa rin po ang inyong mga street dance competition. Ating napakakulay, yung mga cultural presentations po ninyo, at syempre yung pagkain. Hindi mawawala ang pagkain. Sister Zenny, kayo po ba, gaano po ba kahalaga na lahat po ng sektor natin ay involved po upang mas maging masaya at makabuluhan po yung kapistahan po natin? Yes po, napakahalaga po na ang lahat ng sektor ay involved dito sa aming gaganaping kapiestahan o Obrero Festival. Dahil po dito po makikita na talagang ang Barangay Muson ay mayroong pagkakaisa sa kahit na po naging 4, ngayon po ay talagang pinag-isa namin. At yun po ang nakakatuwa at napakagandang pangitain para sa aming mga taga-Muson. And paano niyo po sinisiguro, Ma'am Carmen, na ligtas at well-prepared ang lahat ng mga ginagawa po ninyo for the celebration? Opo. Sa tulong po ng aming coordinator po na si Brother Joren ay nakipag-ugnayan na po sa mga barangay at para maging ligtas po ang mga gawain sa nasabing kapistahan po sa mga mula po sa mga bantay bayan, sa mga traffic enforcers po, mga pulis po, ganun po na magiging safe po ang aming kapistahan. And of course, sa tulong po ng buong city government, sinisiguro po talaga natin na bahagi din po ang ating pamahalang lungsod in making sure na hindi lang po well-prepared ang ating mga activities, kundi talagang lahat po ay magiging bahagi. Sir Joren, baka may gusto po kayong pasalamatan as early as now
sa ating mga kasamahan from the city government? Yes, so ngayon pa lang po, habang inanda po namin to sa napakahabang panahon ay talagang po na very open arms po ang ating pong LGU sa pagsuporta. And dagdag ko lang din po bilang pagpapasalamat po sa inyong lahat dahil isa din po sa pinagmamalaki namin na ang Obero Festival ay isa po sa nominee bilang Best Religious Festival sa ginawa pong national awarding po sa Boracay. And of course po yun din po ay sa pakikipagtulungan at ng ating pong from City Tourism at ng ating PIO para mas makilala yung ating pong Obero Festival. And syempre po, ang lahat po ng iyan ay may basbas at tulong po ng ating pong LGU. Maraming salamat po Mayor Rida Robes sa walang sawang pagsuporta po sa lahat po ng activity ng ating pong Obero Festival. Congressman Arthur B. Robes, maraming salamat po. Sa ating pong City Vice Mayor Arlene Arsiaga Bartolome Aba, maraming salamat po. And of course po, ating pong sangguniang panglungsod sa lahat po ng mga sumusuporta mga gawain at sa pagpunta sa mga gawain po sa mga natatanging gawain sa ating pong Obero Festival. Maraming salamat po. And of course, ang lahat po nito hindi po namin mabubuo kung wala pong suporta ng ating mga barangay captain sa 4 na barangay Muson. Maraming salamat po. At very hands-on po ang ating pong mga sangguniang kabataan, chairperson. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course po sa lahat po ng mga lingkod ng simbahan, kundi susuporta ang simbahan po natin, talagang mawawala at masasayang. Pero nandiyan po sila araw-araw at mga kabataan po natin para pangunahan yung mga naging gawain po ng ating pong Obero Festival. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, hindi ko po palalampasin ng pagkakataon na syempre i-mention natin yung mga Hermano at Hermana Mayor 2026 sa pangunguna po ni Engineer Ezekiel and syempre Sister Zenny Ipio. At syempre po, sina Sir Eddie Bunagan at Sister Maria Carmel Bunagan, ang mga punong abala po in making sure na makabuluhan ng ating Obrero Festival. Sister Zenny, unahin ko na po kayo, imbitahan niyo po ang lahat ng ating mga kababayan na makiisa po sa inyong makulay na selebrasyon. Ayun po, sa inyo pong lahat, iniimbito po namin kayo na makiisa, makisaya sa aming gaganaping kapiyastahan sa darating na February 22. At ito po ay uumpisahan namin ng nobenaryo sa February 13. Sana po makapagsimba kayo at makiisa tayong lahat. Yun lamang po. Sister Carmel, kayo po, imbitahan niyo po ang ating mga kababayan. Kayo po ay aming iimbitahin para sa kapistahan po ng Luklukan ni San Pedro at ng 12 Obrero Festival po ng Muson. Ito po ay Barrio Fiesta ng Muson. Sana po magkaisa po muli tayo at kayo din po ay iniimbitahan po namin para sa Misa Mayor sa February 22 sa ganap na 6:00 ng gabi. Pangungunahan po ito ng ating obispo, si Bishop Dennis Villarojo. At pagkatapos po nun ay ang ating prosesyon and then po yung fireworks. So sana po makadalo po tayo lahat. Ang sarap po makita na uumpisahan natin ang any celebration natin sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa ating mga patron at syempre tatapusin din natin sa iba't ibang mga cultural presentations at pagpupugay muli dun sa ibinibigay po nila nating pagpapala sa ating lahat. Sir Joren, gusto ko lang pong i-add kasi ang ganda po ng inyong mga uniform. Ano po ba ang inspiration sa likod ng inyong mga uniform for this year? Actually po, yung paggawa po ng logo po na yan ay hamon po sa amin dahil for 12 years, kung paano natin siya paglalaruin. Kumbaga, pinasok po natin yung logo po na yan dahil po sa bago po natin na tema po ngayong pagpasok po sa ating pong bilang Katoliko na kung saan mas pinapasok natin dyan ang integrity. No, tagang pinapasok po dyan na kung saan dapat tayong lahat nag-celebration na
huwag natin kakalimutan yung integrity na tinuturo sa atin ng Panginoon. So makukulay, iba-ibang kulay, pero sa isang logo. Diyan po nakikita na kung saan iba-iba man po kami ng sektor, iba-iba man po kami ng barangay, iba-iba man po mga gawain, mga trabaho, pero nagkakaisa kami sa isang selebrasyon, alang-alang sa aming parokya at sa ating pong community. And kanina po kasi nabanggit ni Sister Zenny, may symbolism din po kung ganito or kung bakit ganito ang kulay. Sister Zenny, ibahagi mo naman po ito sa ating mga kababayan. Bakit po yan ang kulay na napili po ninyo? Opo, ang kulay na po ito ay para kasing kulay ng isang manggagawa. Lalo na kung ikaw ay magsasaka, parang pag pumunta ka ng bukid, maiisip mo talaga na ganitong kulay yung isusuot mo. Kaya napili namin itong kulay na to. Ayun po. Ikaw, Ma'am Carmel, gaano po ba kasarap sa pakiramdam na ang suot-suot mo ngayon ay talagang sumisimbolo sa napakamakabuluhang kapistahan po ninyo? Ito po kasi kahit wash and wear, pwede na. Yung kulay po niya, hindi mo na kailangan ibabad dahil talagang pang obrero, pang manggagawa. Kaya napakaganda po sa amin po itong kulay na ito. At ito po talaga yung proof na talagang lahat po ay may kahulugan dito sa pagbibigay pugay natin sa mga manggagawa na talaga nang sila yung pinag-ugatan po ng ating selebrasyon. Kaya buong-buo po ang pagpupugay namin sa lahat ng mga obrero, sa lahat po ng ating mga magigiting na manggagawang San Joseño. Muli, maraming salamat po sa ating mga bisita ngayong araw dito sa PIO Live. Baka meron na lang po kayong mga huling pagbati o pasasalamat na ihahabol sa ating mga kaibigan po. Sir Joren? Baka may mga huling pagbati po tayo. So muli po, isang pagbati po para sa inyong lahat at paanyaya para po magsama-sama po muli tayo para po sa makulay at payak na selebrasyon sa karangalan ng ating patron ng Barangay Muson, ang Luklukan ni San Pedro Apostol at ang 12 Obrero Festival. Sa inyong pong lahat, Viva Obrero Festival! Maraming salamat po. Kaya po San Joseño, markahan na ang inyong mga kalendaryo at makiisa po sa selebrasyong puno ng saya, kultura at pagkilala sa sipag ng ating mga manggagawa, ng ating mga kababayan. Magbabalik po ang PIO Live. Thank you very much, ma'am. Thank you. Kapapasok lamang po ng balita, kasalukuyan pong hinaharana ng The Tales of Music Strings by Bojo Luzentales ang mga kawani ng pamahalaang lungsod para sa pre-Valentine Serenade, handog ni Mayor Ate Rida Robes. Kaya sa ating mga kapwa San Joseño na narito ngayon sa NGC o New Government Center, maaari po kayong makijam o makikanta sa kasiyahang ito sa ating lobby. Abangan po ang kabuuan ng mga balitang yan sa Balitang San Joseño Express araw-araw sa PIO Facebook page at syempre sa official Facebook pages ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod at mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghahatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers. Susunod po, ang napakahalaga at tatak San Joseñong serbisyo ng City Civil Registry ng lungsod ng San Jose del Monte. Abangan yan sa pagbabalik ng PIO Live. Sa aking kapwa magulang, I'd like to give a prayer of thanks and strength. Isang pagmamahal, panalangin, may God glorify each and every one of us, especially our special someone.
Ito pa rin po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. I-comment na yan dahil gusto naming marinig ang boses ng bawat Sanosenyo, kaya makilahok at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Para naman po sa mga pabatid sa publiko, pabatid mula sa CSJDM Local Economic Development and Investment Promotion Office o LEDI po, ipinababatid sa publiko na inilipat ang petsa ng pansamantalang pagsasara ng City Athletic and Recreational Center o People's Park. Ang naunang itinakdang pagsasara nitong linggo, February 8, ay ililipat sa March 15, 2026. Dahil dito, ang nasabing pasilidad ay pansamantalang isasara sa publiko simula March 15, 2026 hanggang sa karagdagang abiso. Ito ay upang bigyang daan ang kinakailangang gawin sa pagpapanatili ng pasilidad at pagkukumpuni nito. Mula naman po sa ating City Health Office, Be a Blood Hero San Joseño. Narito ang bloodletting schedule para sa February 2026. Ang aktibidad na ito ay naging posible sa pamumuno ng City Health Office sa pamumuno ni City Health Officer Dr. Rosel T. Tolentino, katuwang ang mga blood partners, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Philippine Red Cross, Philippine Heart Center at Bulacan Blood Center. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang Facebook page ng City Health Office, City Health Office of San Jose del Monte. Sa direktiba ni Mayor Atenida Robes, patuloy ang pakikiisa ng Community Affairs Office sa mga isinasagawang General Assembly ng Homeowners Association o HOA sa iba't ibang barangay sa lungsod. Bahagi ito ng kanilang layuning higit pang patatagin ang ugnayan ng pamahalaang lungsod at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng lokal na pamahalaan, pakikinig sa mga hinaing, mungkahi at pangangailangan ng mga San Joseño. Inaaniyahan po ang lahat ng pamilyang Gayanos na makiisa at mamili sa ating kadiwa sa Barangay Pop-Up Store na gaganapin sa Towerville 6F Covered Court sa February 20, 2026. Sa susunod na Biyernes po yan. Abangan ang abot kayang presyo ng sari-saring produkto tulad ng bigas, gulay, prutas at iba pang pangunahing bilihin na direktang hatid mula sa mga lokal na magsasaka at producer. Layunin ng programang ito na makatulong sa bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mas murang bilihin at pagsuporta sa ating lokal na magsasaka. Pabatid mula sa Public Employment Service Office o PESO, sa February 14 na ang bagong schedule ng 12th Obrero Festival Mega Job Fair na gaganapin sa Sarmiento Covered Court, Barangay Luzon Proper. Simula po yan ng 7 a.m. hanggang 3 p.m. Muzoeños, your future job is just a click away. Kaya mag-pre-register na sa link na makikita sa official Facebook page ng City of San Jose del Monte Public Employment Service Office. Ang City Planning and Development Office o CPDO ay nagsasagawa ng taunang Public Perception Survey upang masukat ang pananaw ng mamamayan sa pamahalaang lokal ng gobyerno. Layunin ng survey na ito na mabatid at mapalakas ang pagpapatupad ng mga programa, proyekto, serbisyo at polisiya ng pamahalaang lungsod at matugunan ang mga suliraning nangangailangan ng agarang aksyon. Ang inyong tapat na pagsagot at kooperasyon ay may malaking halaga sapagkat ito ay kumakatawan sa boses ng mamamayang San Joseño.
Tinitiyak na ang mga kasagutan at opinyon ay mananatiling mahigpit na confidential. Maaari pong i-scan ang QR code na nakikita niyo sa ating screen at sagutan po ang perception survey hanggang sa February 18. Ngayong ipinagdiriwang natin ang Civil Registration Month, alamin natin ang mga napagtagumpayan at tatak sa Nosenyong serbisyo ng City Civil Registry ng Lungsod ng San Jose del Monte. Panoorin po natin ang ating panayam kay Dr. Maricel Cabiling Ramos. Magandang Sanusenyo, ito po ang PIO Live. Bilang isang Sanusenyo at Pilipino, ano-ano nga ba ang mga dokumentong meron ka na nagpapatunay nito at ng pagkakakilanlan mo? Bakit nga ba nahihirapan ng iba na asikasuhin ang mga ito at gaano ba ito kahalaga sa ating pagkatao? Pag-usapan po natin yan dito sa PIO Live, kung saan makakasama po natin ang teacher by profession at doctor in philosophy na kasalukuyang officer in charge ng City Civil Registry Office ng ating city government. Ladies and gentlemen, our very own Dr. Maricel Cabiling Ramos, aka Doc Marcel, na very beautiful sa kanyang bangs. Thank you, Bumati muna po Sir kayo sa Brian. ating mga kababayan, Doc Marcel. Magandang San Joseño po sa lahat. Good afternoon, everyone. Ayun na, Doc Marcel, siyempre, kumustahin ko muna kayo. Kumusta po ang araw-araw na buhay ng isang City Civil Registry Officer? First of all, I'm good, I'm happy, and I'm very... I love my job, my work as a OIC City Civil Registrar ng San Jose del Monte, Bulacan. Kumusta po ang daily routine ng inyong opisina, ma'am? Gaano po karami yung mga kliyente ninyo sa araw-araw? Naku, every day, hindi ko mabilang kasi kami, Sir Bri, every month kami nagbibilang, kumbaga, nagtatala. So every month, hindi bumababa ng 20,000 yung aming clients na napagsisilbihan sa CCRO. And iba-iba po ang concerns nila, Yes, Doc? iba-iba. Kasi sa aming departamento, meron kaming 9 na sections. Yeah. So, isa-isahin ko para lang kasi aware yung iba nating televiewers na hindi lang registration yung aming trabaho. So, meron po kaming PSA Brex. Doon po nagre-request yung ating mga kababayan ng kanilang security paper, yung color yellow. Ayan. And then may verification. So, may mga client tayo nagbe-verify ng kanilang kung kumukuha ng CTC, Certified True Xerox Copy, be-verify natin yan kung dito ba sila pinanganak, dito sila kinasal, and dito namatay yung kanilang nire-request ang client. And then, meron tayong birth registration section, marriage registration section, death registration section, meron tayong court decree, and legal instrument kung saan doon po natin pinaproseso yung mga non-marital na marital na mga bata nung pinanganak sila, hindi pa kasal yung parents, tapos kasal na, gagawin silang marital child or legitimate child kung dati ganun sinasabi. And then, meron din tayong marriage license applications. Ayan, so marami po ang inaasikaso din po ang aming opisina. At ito po ang proof na ang CCRO ay tungkol sa mga dokumento. Yes mga po. mahahalagang dokumento na kailangan po ng tao. At dahil po ngayong Pebrero ay ipinagdiriwang natin yung National Civil Registration Month, pwede po ba niyong ipaliwanag sa ating mga kababayan, ma'am? Ano po ba ang ibig sabihin muna po nito? Okay, no? Sir Bri, ang Civil Registration Month, actually every year siya celebrate. So led by the PSA, Philippine Statistic Authority, and headed by our Undersecretary Claire Dennis Mapa. So siya din yung national statistician natin, and at the same time, siya yung ating Civil Registrar General. So yun. Actually, ano lang to na-proclaim siya under pursuant proclamation under 6
82. Okay. Tapos na-sign siya noong January 28, Mhm. 1991. Mhm. Yun. Kumpletong detalye na po ang nabanggit po ng ating Yan, CCRO. Mm. Yung batas na sumasaklaw nito Yes. and even kung kailan po siya nag-start at sino yung proponent. Pero ma'am, gaano po ba kahalaga ang yung pagpapatala? Nako, sabi nga nila, no, Sir Bry, pag wala kang birth certificate o hindi ka rehistrado, parang hindi ka tao. Ano, 'di ba? Kasi from womb to tomb, kailangan talaga natin yung legal documents. Yeah. Kaya napakahalaga, sabi ko nga, same words lang to, mahalaga pa sa importante, yung magkaroon ng pagkakakilanlan or legal documents na tinatawag. At ano-ano po ba, ma'am, yung mga basic na legal documents na kailangan ng isang tao para at least masabi natin na ako'y Pilipino, ako'y isang San Jose. Yes, kasi noong unang panahon na Sir Bry, baptismal lang, akala nila pwede na yon. So ngayon, kailangan, pag pinanganak po talaga, yung ating mga anak, o yan, pag nanganak ka, una talagang dapat ginagawa ng ating mga magulang, ng ating mga nanay, tatay, partner po kasi sila, ay magkaroon ng birth certificate yung kanilang anak or sa pagkakakilanlan na tinatawag. Yun. So, unang-una yung birth certificate talaga. So, number 1 yun. Bago magkaroon ng baptismal. Kasi ngayon po, ang mga simbahan po natin, bago binyagan, hahanapan ng birth certificate. So, yan talaga yung number 1 na kailangan kung meron kang legal document. At magiging dire-diretso na to, ma'am. Yes. Na kailangan mo ng marriage certificate. Yes, kung ikaw ang dire-diretso na yan. makakasal. Gagamitin mo na sa school. Yeah. Lahat ng mga requirements, laging may birth certificate. Hanggang sa ikaw ay mag-aral, mag-asawa, mag-abroad sa trabaho, sumakabilang, yun na. Oo. At syempre, napakahalaga po na inumpisahan ni Doc Marcel yung birth certificate. And gusto ko pong i-highlight, ito pong programa ninyo, ma'am, na birth certificate mo kay Ate Rida Sigurado. Ano po ba ito, ma'am? Ano po ang pinaka-objective ng programang ito? Actually, ito po ay programa talaga ng ating mayor. Ang gusto kasi niya, ang layunin po, ang objective, ang goal ni Ate Rida or ni Mayor ay marehistro lahat ng San Joseño, no? Magkaroon ng pagkakakilanlan kasi napaka-importante talaga sa kanya. Personally, sobra talagang gusto niya talaga lahat talaga ay may birth certificate. Kaya yung birth certificate mo kay Ate Rida Sigurado, libre po lahat yun. So, walang babayaran ang San Joseño. Para lang sagot na lahat ni Ate Rida, panotaryo, tapos kukuha ng PSA of no record kasi kasama yun sa requirements. So, yun, sagot po ni Ate Rida, walang babayaran at libre po lahat talaga. And of course, let's talk about ito pong mga recognitions na nandito po sa ating table. Ano po ba ito, ma'am? Bring us back dun sa mga memories po na nakamit niyo po ito. Ayun, sobrang natutuwa po talaga kami sa aming opisina at very blessed po kami dahil isa nga po yan sa naisip ni Mayor na magkaroon talaga ng sariling pagkakakilanlan yung San Joseño. So nag-isip po kami hindi lang San Joseño, no? Kasi po ang Civil Registry Office, lahat po, ang mga registrars po talaga, isa lang po talaga yung goal. Marehistro po lahat ang tao dito sa Pilipinas. Huwag mo na sa mundo kasi syempre sa Pilipinas. So nag-isip po tayo ng programa. So sinabi ni Mayor, isip tayo ng programa na talagang makakatulong. At dire-diretso siya. So ang ginawa po natin, nagkaroon po tayo nilaunch po natin sa Cagayan de Oro, yung pre-registration. So nasa tiyan pa lang po ay meron na tayong plano. Pinaplano na po natin sa ating opisina, meron ng pre-registration po. Yun po. So nanalo po tayo doon dahil tayo po ang kauna-unahang lungsod, lugar, bayan, na nakaisip po ng ganitong programa. So ngayon po ay ginagaya na po siya sa buong Pilipinas. So tayo lang po ang meron nito. And with that, ma'am, congratulations Yan, po maraming talaga salamat kasi po. talagang nagsisilbi tayong inspirasyon sa ating mga kababayan. Which leads me to this another award po na Yes na-feature po. naman po itong programa po ninyo, Doc Marcel. Honestly, totoo, sabihin ko talaga ha, Sir Brian, hindi ko talaga alam yung Docu-Bata. Hindi ko alam na may ganitong programa or 2025 Docu-Bata Adult Division Finalist Unknown by Chinelas Films. So I'm very thankful sa Chinelas Films. Maraming salamat po at nakita po nila yung aming pagpupursige na maparehistro po ang bawat tao dito sa Pilipinas. So ginawan po nila to ng documentary
Ayun po. So, nasama po siya sa ano. So, thank you so much po. And of course, we are very honored na kabilang po sa mga kasamahan po natin sa Yes. PIO ang gumawa po ng Yes. documentary nila na Unknown. At Yes. balikan ko lang ma'am kasi napaka-ganda ng idea. Kasi 'di ba sa mga nanay, oo nga naman, after mo manganak, meron ka pang mga pinagdadaanan, ibang Yes. concerns. Mm-mm. So dito sa programa ninyo na hindi pa na ipapanganak, pwede nang asikasuhin. Yes. Napakagandang move po nito para at least after mo manganak, ang iisipin na lang ng nanay ay yung recovery niya. Tama Yes, ba? opo. Ayun, tama ka doon, Sir Brian, no? Doon sa pre-registration, binibigyan namin sila ng photocopy lang naman ng birth certificate. Doon, nakasulat na yung plano nilang pangalan. Yeah. So, syempre, wala pang date, no, kung kailan manganganak. Pero doon na yung pangalan ng bata. May ultrasound na yun. Syempre, di ba, kung babae man o lalaki, may ilalagay na nila doon. Yung tamang spelling, yun, yung importante po. Kasi marami talaga until now nagpapakorek po ng mali-maling impormasyon sa birth certificate na umaabot talaga ng taon bago makorek. So yun po yung isa sa mga iniiwasan po natin, magkaroon ng mali-maling spelling doon sa birth certificate ng bata. Yeah. Tapos, ngayon pa naman sa panahon ngayon, Sir Brian, no, yung mga nanay natin, Gen Z na, maraming pangalan ng bata. Minsan 4 pa, Hahabaan, 3. opo. Tayo, ikaw Brian lang ba? Opo. Ako Maricel lang. Oo. Hindi lang yung spelling, very, kumbaga, basic lang. Ngayon, ang dami na. Maria, Leonora, Teresa, Yeah. ganyan. Opo, oo. So, yun yung iniwasan natin, mali spelling. Yeah. And then, yung mga date, yung date din po. Kasi, di ba, minsan pag nanganak, bagong panganak, tatanungin ka ng nurse, ng Yeah. doktor, anong pangalan ng anak mo? Minsan, wala ka pa sa wisyo, di ba? Opo. Minsan nilalagay pa doon. Ito, totoo talaga, may mga birth certificate kaming inaayos. Ang nakalagay doon, baby boy, baby girl. So, hanggang tumanda ka, baby boy pangalan mo or baby girl yung pangalan mo. So, inaayos po natin yun sa aming opisina. And this is just one of the challenges, no, ma'am? Yes. Ano po ang legal na proseso or gaano po ba katagal na prosesong pagdadaanan kung sakali man na ganun yung problemang kaharapin po ng isang kababayan natin? Nako, napakatagal, Sir Brian. Katulad nga na sinabi ko kanina, inaabot pa siya minsan ng taon. Pero ngayon po, pinipilit naman po ng katuwang natin, siyempre ang PSA, na mapabilis yung proseso. May mga system na silang ginagamit. Tayo din sa office, may mga system na tayo na ginagamit. Inaabot na lang po ngayon ng 4 to 6 months, matagal pa rin. Matagal Pero- pa rin. Pero at least, ma'am, Yes, kasi na-squeeze na. marami pa rin kasing mga Yeah. wrong information dun sa kanilang mga legal documents. At ito naman po kasi ay legal na proseso Yes talaga po, na kailangan nating pagdaanan talaga. Oh, buti nga ngayon, Sir Bri, merong batas na ngayon na Yeah. administrative na yung pagpoproseso ng mga corrections. Kasi dati dadaan talaga lahat sa court. Kukuha ka pa ng abogado para maitama yung mga maling spelling. So ngayon lahat po ay sa opisina na ng LCRO. And of course, we are thankful po sa CCRO kasi talagang tinutulungan nila yung mga kababayan natin. Doc Marcel, ito naman po, ano po ba yung mga programang inihanda ninyo ngayong Civil Registry Month? Ayun, ako Sir Brian, we are very excited ang aming team. Sobrang excited talaga kasi ngayong buwan po ng February, meron po kaming 16 na barangay na bababaan. Na iyon po ay isa sa programa ng ating mayor, ating Kong din. Barangay Care Caravan. Actually, ngayon pong araw ay may 2 barangay po kaming binabaan, kaya naka-attire pa po ako. Ayun po. Galing kami, ngayon po ongoing ang Barangay Paradise 3 po namin, Barangay Mobile Delayed Registration. Katatapos lang po kanina yung sa Barangay Gumaok, yun po. So, 16 barangays ngayong February, and then, meron po kaming, this coming February 21, ngayon ko palang i-announce, ngayon ko palang i-announce, meron akong 1-day release ng PSA security paper. Para, kasi po, pagka nag-request dito, inabot 10 days. Tapos, pag gusto mo makuha, pupunta ka pa ng QC or Malolos. So, meron po tayo this coming Saturday, February 21. Yun, 1-day release. Pag pumunta ka, makuha mo na agad yung PSA copy mo ng birth certificate, marriage, or death kung meron kayong i-request. So, yun. Ayan, napakagandang programa. At sino po ba ang pwedeng mag-avail nito, ma'am? Lahat Para at least po. as early as Yes. now. So, ilalabas po namin, mag-announce po kami sa aming FB page. Kung kailan po kasi para po hindi magkagulo, gagawan po natin ng sistema. So, yun po, mag-antay lang po kayo
sa aming announcement sa FB page para po dun sa one-day release ng PSA copy po. And with that, isa lang po yan ha sa mga programa na inihahanda po ng ating CCRO. Ang pinakamaganda dyan, i-check nyo na lang po ang official Facebook page Yes. ng CCRO at lahat po ng mga services na pwede po nilang ihandog sa inyo. They will be more than happy to share that with you. Yes, Siyempre. Sir Brian. And with that, ma'am, ano po ba ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na until now, medyo nagdududa po or alam mo niya, kinakabahan na sobrang haba ng proseso. Pero syempre, legally, kailangan pa rin natin tong dokumentong ito. Yes, alam mo Sir Brian, dyan ako nalulungkot. Marami akong nakakausap, maraming umiiyak sa amin. At tama ka doon sa word, no, doon sa term na natatakot. Tapos parang ayaw nang ituloy. Kasi marami pa rin pong mga scammers, manloloko ngayon. Ito lang recently lang, 2 days ago, sabi, kaya hindi siya makapagproseso, nauudot yung pag-process niya ng birth certificate. Hinihingan siya ng 10,000 nung kausap niya. So, ito lang po yung mapapayo ko po sa ating mga televiewers po, no? Huwag po kayong maniniwala doon sa hindi ko naman sinasabing sa mga sabi-sabi, kapitbahay, sabi ni ganito yung babayaran. Huwag din po kayo makinig doon sa mga post, hindi po sa social media na post lang po ng kung sino man po. So, punta po kayo dun sa aming page kung kayo po ay lagi po nasa social media. Tanong po kayo doon. Sumasagot naman po kami Monday to Friday, 8 to 5. And then, wala pong bayad ang birth certificate registration. Kung meron man po kayong babayaran, hindi po abutin ng 10,000. Ano po. At yun nga po ang sinasabi po namin. Ang programa po ni Ate Rida, ni Mayor po ay hanggat maaari po ay wala pong bayad. Libre po ang pagpaparehistro. And with that, syempre, dahil official document po ito, let's make it official, di ba? Yeah. Sa mga official channel po tayo makipag-communicate, sa mga official channel po tayo kumuha ng information para talaga maturuan talaga tayo, Yes matulungan po. talaga po tayo. Opo. At dahil po dyan, napakamakabuluhan po ng ating kwentuhan with our number one. Ay. Mula, ano nga po ba yung tagline ng Ayun CCRO, po. ma'am? Gusto kong ibahagi nyo rin po ito sa ating mga kababayan. Serbisyong numero 1 at mula sa puso. Ano po ba ang inspiration behind that tagline, ma'am? Serbisyong numero 1, Sir Brian, kasi po ang aming team pumapasok hindi lang 8 to 5. Hindi lang sinasabi natin 8 to 5. So, yung team ko, masasabi ko na once na kami po ay naka-accomplish, nakatulong, nakapagparehistro ng isang tao, birth certificate, talagang mula sa puso at kami teary-eyed pa natutulungan namin yung tao. So behind the salary, behind the yung serbisyo talaga ang mahal po namin ang aming trabaho. At dahil po dyan, ma'am, pinagpapala kayo ng mga awards and we hope to see more Yes po. achievements po ng inyong opisina, more recognitions, Yes. para mas marami po tayong mga kababayan na matulungan. Ayan At po. dahil po dyan, baka meron po kayong gustong batiin, pasalamatan, Doc Marcel? Ayun po. Unang-una po, maraming salamat po sa PIO. Ayan, Sir Brian, thank you for this opportunity na masabi rin po namin ang aming mga services, ang aming programa. And then, maraming salamat po sa ating pong Mayor Ate Rida Robes and Kong Arthur B. Robes. So, sa suporta po sa City Civil Registry Office po. And then, thank you rin po sa aking team, sa lahat po ng staff, employee ng City Civil Registry Office. Mahal ko po kayo. May magandang mahal ko po kayo. Nabubulol pa ako. Sa sobrang pagmamahal ko, nabubulol ako. Yan lang po. Thank you, Sir Brian. Thank you very much, ma'am. And thank you very much po sa CCRO family. Naging malinaw po sa amin actually. And I hope maging sa ating mga viewers po ang kahalagahan po ng pagpapatala at rehistro ng ating mga dokumentong legal para sa ating pagkakakilanlan at bilang isang San Joseño. Muli, salamat po sa inyong oras, Ma'am Marcel, at naway marami pa po mga kababayan natin ang matulungan ng inyong mga programa at serbisyong mula sa puso. Thank Sa you so atin much. namang pamilyang San Joseño, maging maalam po tayo sa ganitong mga bagay at maging matyaga po tayo at pagsumikapan po nating maiayos ngayon pa lang ang mga dokumentong kailangan ninyo para iwas bulilyaso at problema sa hinaharap. Muli, maraming salamat po, Arya San Joseño. Thank you very much, Doc. Thank you, Sir Brian. Bago tayo magtapos, ito muna ang ating quote of the day.
Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil sa gitna ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa kapwa. At dahil Valentine's Day na sa Sabado, idadaan po namin ang aming mensahe sa pamamagitan ng isang espesyal na kwento. Pamilyang Sanosenyo, sama-sama po nating panoorin ito. Hi ma'am! Welcome to JDB. Table for how many po? Table for one, please. Thank you. I saw this woman alone in the resto. Kawawa naman siya. Kumakain mag-isa. Laban lang, te. Kahit anong pagsubok man yan. Kailangan mag-asawa, iha. Tanda mo na, kapag-iwanan ka na. Kailan mo kami bibigyan ng pamangkin? Yung pinsan mo, 2 na anak. Bakit single ka pa rin? Ano bang hanap mo? Lucy ka naman yata masyado. Yes, single ako. I'm happy and I love my life! Dati, akala ko kulang ako kapag mag-isa. Na mas masaya kapag may kasama. Na mas buo kapag may nagmamahal. Pero habang tumatagal, napagtanto ko, hindi pala ako nawawala. Hindi pala ako bitin. Kasi sa mga gabing walang kausap, natutunan kong pakinggan ang sarili ko. Sa mga araw na walang ka-holding hands, natutunan kong hawakan ang sarili kong pangarap. Single ako. Hindi dahil walang nagmamahal, kundi dahil pinili kong mahalin muna ang sarili ko. Ngayong araw ng mga puso, hindi ako maghahanap ng rosas. Ako ang magiging rosas. At balang araw, kapag dumating ang taong pag-ibig, handa na akong ibahagi ang buo kong puso. Naway yakapin mo ang puso mong marunong magmahal ng buo. Balang araw may pipili sa'yo ng walang alinlangan. Pero habang wala pa siya, ikaw muna. You are worthy. You are enough. Always. At mula po sa video na yan, ang ating quote of the day.
ibigay mo ang puso mo kapag handa na ito. Give yourself a chance to love yourself first. Unahin mong yakapin ang sarili mo. Pakinggan ang puso mo at hayaang maghilom ang mga sugat na matagal mo nang kinikimkim. It's okay kung hindi ka mahalin ng lahat. Hindi doon nasusukat ang worth mo. When you learn to love yourself fully and unconditionally, everything else will follow. The right love will find you at the right time. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Dahil kayo ang bida sa segment na to, deserve nyo ang isang malakas na... Shout out! Shoutout po sa lahat ng nanonood ngayon sa ating programa na PIO Live. Mula po kay BPIO Angelo Pantina. Shoutout daw po kay Cap Pedro A. Padilla Jr. ng Barangay Fatima 2. Watching din po si Bien Andrea de los Santos, watching from Luzon. From Loida Pame naman po na weekly po nagpapa-shoutout sa atin. Hello po Ate Loida. Shoutout po sa PIO family. Nice one. Thank you po Ate Loida. At sa buong team ng PIO, I'm watching daw po. From Mayriz Valiara Galendez. Shoutout po sa lahat ng kawani ng PIO. Advance Happy New Year everyone. Advance Happy Chinese New Year po ata ito. From Reynalyn Guerzon, shout out po kay Jonathan Dasal, videographer po natin dito. From Renz Charles Leona po, pa-shoutout po sa news team ng PIO Live. Pa-shoutout din po kay Carlos Lin Carriedo. Mag-ingat ka palagi always. From Christine or Teen Sayer, good day po. Pa-shoutout daw po. So from Bruce Adams naman po, good afternoon po. Pa-shoutout po. And ito po, from Miss Lara Salvador, ang ating head po ng graphics. Shoutout po sa aking asawa, Michael Salvador. Happy Valentine's Day. I love you. Yeah. Shoutout naman po kay Michael Bartola. From Michael Bartola, shoutout po daw sa photographer ng PIO, Jonathan Dasal. Isa kang alamat. Ayun. Shoutout din po sa Team of Rara Festival na nakasama natin sa interview, sa team po ng CCRO family headed by Dr. Maricel Cabiling Ramos, at syempre sa mga nakasama natin sa paggawa ng Valentine's Day PSA, ang buong PIO team po na talaga namang buong pusong nag-effort para ipadama sa atin ang pagmamahal. Syempre hindi lang sa atin, sa buong pamilya ng San Joseño. Congratulations po. Syempre kasama po natin dyan syempre si Biyaya, ang ating leading character sa ating PSA, sa Nicole Cyril Abarquez. At syempre si Janzen Marie Ibio na supporting cast, and the rest of the PIO team at City Tourism Office team na nakasama natin. Special thanks din po sa JDB's Comfort Food at JDB Cafe, Masaji Home for Japanese Facial and Massage, at syempre po sa buong City Tourism Office headed by the City Tourism Officer, Mr. Roberto P. Ramirez Jr. Maraming shoutout din po tayo sa mga teachers sa Aklen National High School. Nanonood po sila from San Ildefonso, Bulacan. And shoutout din po sa nakasama natin dito kanina bumisita habang ipine-play po natin ang ating interview, ang Philippine Dental Association na bumisita po dito. Shoutout din po sa aming boss, Sir Brian G. Ocampo from Bustos, Bulacan, para sa Information Officers of Bulacan monthly meeting. So ayun po. Shoutout din po pala from Richie Aguilion. Shoutout daw po, Happy Valentine's Day kay Richelle Varela. Ayun po. So, shoutout din po sa aking mga magulang at lahat ng kapamilya kong nanonood. Sa Team A at syempre kay A, at sa lahat ng mga Sanosenyong nakatutok sa ating Thursday Habit. At syempre sa mga taong patuloy ang tiwala at suporta sa ating programa. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan sa PIO Live, kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikiisa.
i-like, i-share at huwag kalimutang i-follow ang official Facebook page ng Public Information Office dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita. Sa ngalan po ng aming PIO Head Brian G. Ocampo at ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Atty. Lida Robes at Congressman Arthur Robes, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Magandang araw, Arya Sanusenyo.